Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, there is an energy of the rat, someone working against you behind your back. Kaya mag-iingat kayo, okay? Of what you say, of what you share, at mag-iingat kayo sa mga kinakausap ninyo, okay? Because you never know, baka meron kayo dyang mga taong kinakausap na akala ninyo loyal sa iyo, akala mo tunay mong kaibigan, pero you never know, baka that could be the one, na working against you behind your back and just pretending to be your friend, pretending to be someone close to you, kasi para may makuha lang na impormasyon sa iyo. Kaya mag-iingat kayo, okay? We have forest, muddled and unclear thinking. Ayan, so merong naguguluhan kayo sa ngayon. Meron kayong sitwasyon siguro na baka kailangan ninyong pagdesisyonan, pero hindi kayo makapagdesisyon kasi nga naguguluhan kayo. You are experiencing muddled and unclear thinking. We have rainbow. The most difficult part of a situation is over. Baka ito ay ito or ito. Diba? That is possible. So, kung ano man itong difficult part, no, ng inyong sitwasyon, finally, no, matatapos na din yan. So, maaaring magkaroon na kayo ng malinaw na kaisipan, may enlighten na kayo, maliliwanagan na ang inyong isipan. So, kaya malalagpasan nyo na yung crisis, kumbaga. We have fair woman, dealings or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. Ayan. So, meron kayong mga dealings or relationship with this woman siguro sa ngayon. And this could be parang siya, baka foreigner ito. Taurus, baka asawa ninyo ito, nililigawan ninyo, girlfriend ninyo, pwede rin na boss ninyo ito kung related ito sa trabaho, no? So, you are dealing with that person. You will be dealing with that person around this time. There is a man dealing sa relationship with a man. Ayan, so baka related ito sa bawat isa, yung dalawang ito, no? So, baka mga katrabaho din ninyo yan, boss ninyo, so depende sa inyong sitwasyon. We have the eagle. There is triumph over troubles and obstacles. Dito na makakamit kayo. So, congratulations. Difficult part of a situation is over. So, definitely you're going to succeed, no? Sa pagharap sa hamon ng buhay dito. Ano man ito mga troubles and obstacles na na-encounter ninyo lately, finally, now you are going to succeed over that. You're going to triumph over those troubles. Mapagtatagumpayan nyo na, no, ang hirap na dinanas ninyo dyan. Cold fish, increase in material wealth or spiritual growth. So, either way, diba, ang swerte ninyo, napakaganda, kasi madadagdagan dito ang inyong kayamanan. Merong kayamanang parating, additional money, additional kaperahan ang paparating sa inyo. Danger, especially in money matters. Ayan. So, mag-iingat kayo, kasi baka masayang lang yung perang paparating sa inyo, yung additional wealth na paparating sa inyo. So, pag-ingatan ninyo yan. Okay? Be careful in managing your money. Manage your money wisely. Okay? Kasi sayang naman. So, what else? We have sunrise. There are new creative ideas, new ventures, and a fresh start. So, napakaganda kasi merong creative ideas kayo na may isip sa ngayon, and that will lead to opening up new ventures or starting fresh. Baka bagong negosyo yan, no? Bagong racket, maaring anything, no? Na magsisimula kayo ng bago dito that could be related to using your talents, skills, and gifts. Mga ganon. We have wall, misunderstanding. Baka yung misunderstanding na to related or linked dito kay fair woman or kay man. No? So, depende sa inyong sitwasyon. We have peacock, beware of great pride. Ayan. So, wag nating paandarin or wag nating pairalin ang pride. 'Di ba? Kasi lagi kong sinasabi, parang ana yan.
Yung pride na yan, parang alay, naninira yan ng relationship. Kahit anong klaseng relationship, anumang category of relationship, kung pride ang paiirali natin, 'di ba? Talagang masisira lang yan. Kaya, beware kayo. We have cup, you should accept valid criticism. Ayan, so siguro merong mga nagkikriticize sa inyo sa ngayon, merong mga nagko-komento, pero kung yan naman ay constructive, yan ay valid, o kumbaga tanggapin natin yan. Kasi yan din yung mga criticisms na yan, yan din ang nagpo-push sa atin para mas galingan natin ang mga ginagawa natin, is mas i-improve pa natin ang sarili natin, i-improve pa natin yung mga kung ano man ang mga ginagawa natin. Diba? Nakakatulong din yan to reshape us. Diba? To reshape our lives. Kaya minsan, kailangan din natin tanggapin yan. Kailangan natin panindigan. Napakaganda, Taurus. There is good fortune on your side. Sa ngayon, ganda nito kasi good fortune is in your horizon. Kaya may mga swerte na dadating sa inyo. Hindi lang ito swerte sa pera, no? Kundi swerte sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. This could be swerte din sa mga problema ninyo, yung mga hinarap ninyong problema, masusolusyonan mo na yan sa ngayon. Sa mga pakikipagkaibigan, baka siswertehin kayo ngayon sa mga kaibigan, mga kamag-anak ninyo, kapamilya, mga ganon. O, tignan mo, meron din kayong kayamanan talaga, di ba? Increase in material wealth, ito, may wealth talagang paparating, no? So, dapat, dahil napakagaganda ng mga energies ninyo ito, i-align nyo ng inyong sarili, ang inyong energies with this, no? Good fortune and wealth, and mga ito pa, yung mga triumph na yan, i-align nyo na ang inyong energies with this para ito talaga ang mangyari sa buhay ninyo. Huwag na kayong mag-negative thinking, huwag na kayong mag-isip ng kahit anumang negatibo because that can stand in the way. Makakasabotad siyan dito sa magagandang energies ninyo, no? Minsan, meron mga nagsasabi sa comments, no, na lagi na lang may ganon, maswerte daw ako, ganito, ganyan, pero wala namang nangyayari. It's maybe because you are self-sabotaging, Taurus. Diba? Kahit may mga ganitong kagagandang energies na nasa inyong horizon, kung ikaw mismo, negatibo ang nararamdaman mo, negatibo ang energies na pinuput out ninyo into the universe, wag na po kayong umasa na mayroon dadating na swerte sa inyo sa ngayon. Kahit ganito ka gagandang swerte na energies ang nandito sa reading ninyo. Kasi kung kayo mismo, negatibo ang nasa puso at nasa isip ninyo, yun ang maa-attract ninyo rather than itong mga energies na ito. No? Kasi 'di ba? Ganon ang law of attraction. Law of attraction is always at play. Kung ano ang iniisip natin, kung ano ang nararamdaman natin, that's what we create sa 3D reality natin. Kung anong klaseng energies ang nilalabas natin sa mundo, yun din ang imamatch ng universe. Yun ang ipapadala sa atin. Kaya if you are worrying too much, kung ikaw ay nagne-negative thinking, asahan mo na yan din ang dadating sa'yo. Kasi yun ang nandiyan dyan sa isip ninyo. Yan ang energy na nilalabas ninyo. Okay? Kaya kahit ganito kagaganda, ang mga energies na lumalabas sa ganitong reading, hindi yan dadating sa'yo kung ikaw mismo nag-iisip ng negatibo, kung ikaw mismo ay ang pakiramdam mo ay negatibo. So, you need to transmute that negativity into positivity para positibo ang ma-attract ninyo. And these positive energies, yun ang mahatak ninyo towards you. No? So, what else? We have Cain, pay attention to your health. Okay? Paalala ito sa inyo kasi siguro sa sobrang sipag ninyo, sa sobrang dami ng ginagawa ninyo, madami kayong inaasikaso, kaya baka na-overlook nyo na or nani-neglect nyo na ang inyong kalusugan. No? Maaaring kailangan ninyo dito ng kompletong tulog, quality sleep, 'di ba? Masustansyang pagkain, baka puro na kayo fast food at hindi na kayo nagkakaroon ng time para makakain ng
luto ninyo mismo, masustansyang pagkain, yung mga ganon. So, pay attention to your health, okay? Mahalaga yon kasi, 'di ba, papaano ninyo magagampanan ang trabaho, responsibilidad, obligasyon ninyo if, 'di ba, masama ang inyong pakiramdam. Kaya kailangan yung good health muna ang asikasuhin. Yun ang i-maintain ninyo at yun ang dapat na nasa number 1 priority yung pag-aalaga sa inyong kalusugan. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.